Sir, ask ko lang po, ano po ang basis ng hardship allowance? Ako po ay nagtuturo sa Central School, but ang residence ko po ay nasa coastal town ng Ibayong Bayan. Pero po, for my 20 years in service, hindi man lang ako nakatanggap nito. Samantalang yung mga teacher na assigned dito sa school kung saan ako nakatira ay nakakatanggap ng hardship allowance. Okay, ang hardship allowance, maliban po doon sa pure multigrade school at doon yung mga ALS implementers, ALS teachers, binibigay po ito doon sa tinatawag na hardship post. So, ibig sabihin, yung post mo, yung station mo, yung school kung saan ka nagtuturo, yung official station mo na school, dapat qualified siya for the hardship post na hardship allowance guidelines. Ngayon, mayroon yung hardship index. Okay? Kung pasok doon sa scoring ng required na requirement sa hardship index, then mayroong hardship allowance ang mga teachers ng school na yon. Sa case na ito, it's not your residence na siya pong nandun sa Ibayong Bayan na na isang coastal town. Hindi yung residence mo yung basis ng hardship, kundi yung paaralan kung saan ka nagtuturo. Yung post mo, hardship post, yung official station mo. So yung Central School kung saan ka nagtuturo for 20 years, kung hindi ka nabigyan ng hardship allowance, it means na yung paaralan na yon na Central School ay hindi pumasok sa guidelines ng hardship post. Siguro ay hindi ganon kahirap yung sitwasyon. Kaya yung kanyang hardship index ay mababa. Mababa yung score ng pagiging mahirap sa lugar na yon, sa paaralan na yon na Central School. Yung residence mo na siyang isang coastal town sa Ibayong Bayan ay nandoon. Yung paaralan na yon na nandoon sa residence mo, yun ang mayroong tinatawag na hardship post. Sila yung pasado sa score na kinakailangan para makatanggap ng hardship allowance. Kaya yung mga guro na nagtuturo doon sa paaralan kung saan ka nanggaling, doon sa residence mo, sila yung nakakatanggap ng hardship allowance. Sila man ay mga kapitbahay mo doon, o kaya sila man ay galing sa ibang bayan na maganda yung sitwasyon, pero dahil yung kanilang tinuturuan na paaralan, yung kanilang official station ay pasado sa hardship index na requirement, kaya sila nakakatanggap ng hardship allowance due to hardship post. So again, it's not your residence, it's your station, no? Yun po yung basihan. Yung station mo ang siyang magbibigay sa iyo ng hardship allowance at hindi yung residence kung saan ka nakatira, no? So sana po ay nabigyan natin ng linaw ito pong isyong ito na pinaabot po ng ating sender na sa 20 years ay hindi po nakatanggap ng hardship allowance sa kanyang pagtuturo sa Central School kahit siya ay galing sa isang bayan na kung saan ang mga guro doon ay nakakatanggap naman ng hardship allowance. So ito po siguro kung may chance pwede po kayong magpa-transfer doon sa inyo pong residence, no? Kung baka may bakante pa po doon na guro, pwede po kayo magpa-transfer doon. Tapos kapag nandun na po kayo at mananatili pong eligible sa hardship post na allowance, hardship index, hardship allowance, itong mga guro doon, still mahirap yung sitwasyon sa paaralan na yon, then makakatanggap ka na ng hardship allowance kung nandoon na yung inyong official station. So, yun po yung ating sagot. Sana po ay mayroon kayong napulot na impormasyon.